Another day, another J. Fern's wife story. Gagawa ng incubator si J. Fern at yan namili na siya ng mga gagamitin niya. Itong tray ay dyan niya ilalagay ang mga itlog. Bumili din siya ng receptacle at bisagra. Ang thermostat, hygrometer at fan ay binili namin sa Orange App. Styrobox ang gagawing incubator ni J. Fern at nakabili lang kami ng second hand sa kapitbahay namin. Sa hardware na binili ni J. Fern, yung mga electrical tape, at mga wire, electrical tape at mga wire at pang saksak. Tapos ito yung fan. Ito din yung thermostat. Una munang ginawa ni J. Fern ay minarkahan niya kung saan niya ilalagay ang ilaw at yung fan. Patayo ang gagawin niya sa styrobox at yung pinakatakip ang gagawin niyang pinto. Gumagawa ng line si J. Fern para pantay ang gagawin niyang groove. Diyan niya ilulusot ang plywood na pagpapatungan ng fan. Hiniwaan niya ang linyang ginawa niya para magkaroon ng parang kanal. Magkabilang side ng styrobox ang ginawa niya ng parang kanal. At para lumalim yung undercut na ginawa niya, ay patpat ang ginamit niyang pangtanggal sa styro. Tinry nang ilusot ni J. Fern ang plywood pero mukhang masikip pa kaya nilaliman pa niya ang undercut. Yan. Kasyang-kasyang plywood. Yan niya ipapatong ang fan. Saan ang ilaw? Magkabilang dulo. Ay magkabilang tabi. Itinali lang sa gitna ng plywood ang fan ng cable tie. Sa gitna, sa bandang likod ng plywood. Tinalian ng cable tie. Yung receptacle naman ay kinabit na niya ang wire bago niya idinikit ng screw sa gilid ng styro. Mahabang screw ang kinabit ni J. Fern para matibay. Parallel connection ang ginawa niya sa ilaw at sa fan. Yung wire ng fan ay ikinabit niya rin doon sa wire ng ilaw. Sabay naaandar ang fan at ang ilaw. Inilusot lang yung wire sa butas at hinigpitan ang screw para hindi mabunot yung wire. Tapos yung kabila naman. Katulad sa kabila, tatlong wire din ang magkakasama at inilusot sa butas at hinigpitan ng screw para hindi mabunot. Kinat lang yung gilid ng receptacle para may dadaanan ang wire nang hindi naiipit. Sa kabilang side ay may cut din para may daanan din yung isang wire. At nilagay na rin agad ni J. Fern ang receptacle sa gilid ng styrobox. Tinesting niyang ilagay ang bulb. Tiningnan niya kung pantay ang pagkakakabit ng dalawa. Nagbutas siya ng maliit sa gilid para dun padaanin yung wire para ikabit sa thermostat. Yung itim na wire na yan ay sensor ng thermostat. Kailangang nasa loob ng incubator ang sensor para alam ng thermostat kung ano ang temperature sa loob. Yung sensor ng thermostat, ipinasok doon. Pinasok sa loob yun. Ito yung sensor. Itong sensor, pinasok niya sa loob. Kinable tie. At doon sa likod pinadaan. Inadjust na ni J. Fern ang pwesto ng sensor. Doon niya itinapat kung saan ilalagay ang mga itlog. Ito yung ilaw at fan. Ito sensor. Ito naman input. Yan lalagay. Ang saksakan. Tinesting ng isak sa outlet ni J. Fern at yan umilaw na nga ang dalawang bombilya at umandar din ang fan. Hindi dapat nakasagad yung patungan ng fan para may hangin siyang mahihigop. At nilagyan din ng butas ni J. Fern yung likod ng fan para may mahigop siyang hangin mula sa labas. Hindi nakasagad sa gilid yung fan. Dapat may space yung plywood. Hindi nakasagad sa dulo. Inadjust ni J. Fern ang thermostat, 37.4 ay mag-on ang ilaw at 37.6 naman mag-off ang ilaw. Hanggang 37.6 lang sinet ni J. Fern na mag-off ang ilaw at fan dahil nag-overshoot ng hanggang 37.8 ang temperature sa loob kahit naka-off na ang ilaw. Dalawang 25 watts na incandescent light ang nilagay ni J. Fern. Tinesting muna kung magpapatay sindi nga ang incubator, tinakpan muna ni J. Fern para uminit sa loob. Nung una ay sinet ni J. Fern ng 37.8 para mag-off. Kaya lang nag-overshoot, umabot ng hanggang mahigit 38 degrees. Yan, 37.2 umanda ulit siya.
Gumawa ulit ng undercut si Jayfern para doon naman ilagay ang tray. Dalawang tray lang daw ang ilalagay niya dahil dun sa ibaba ay gagawin na niyang hatcher. Bago bumili ng tray si Jayfern ay sinukat muna niya yung styro box para kasya yung mabibili niya. At yan, saktong-sakto nga yung tray na nabili ni Jayfern at matibay din. Malinis ding tingnan ang gawa ni Jayfern dahil walang mga kahoy na nakalagay. At dahil second hand nga ang nabili naming styro box, kaya ayan may pangalan. Lalagyan ni Jayfern ng bubog dyan sa harap para nasisilip namin ang loob ng incubator. Hindi na kami bumili ng bubog dahil meron ditong nabasag na bubog dati at pinatabas na lang ni Jayfern para magkasya dyan sa gagawin niyang pinto. Tinrace lang ni Jayfern yung bubog sa pinto ng gagawing incubator at nag-trace ulit siya ng mas maliit sa bubog. At binutas niya nga yung mas maliit na guhit kaysa sa sukat ng bubog. Nung nabutas na yung styro, hiniwan niya ng cutter yung tinrace niyang kasize ng bubog. Pagkatapos ay gumawa ulit siya ng undercut para kapag pinatong yung bubog ay magkasing level sila ng styro. Pinaka-stopper na rin yan para yung bubog ay hindi dumiretso sa loob kapag naitulak sa labas. At ganito na nga ang magiging itsura niya kapag ipinatong na yung bubog. Kasi didikit ang bubog. Hindi yung bubog kapantay dapat na yun. Kaya nilalagyan niya ng bubog para may silipan. Para nasisilip ang loob ng incubator. At ito na nga yung ididikit na namin yung bubog sa styro. Rugby lang ang available na pandikit na nasa bahay kaya yun ang naisip naming ipandikit. Hindi namin naisip na pwedeng matunaw ang styro sa rugby. Makinis at pantay naman ang ginawang undercut ni Jayfern pero habang pinapahid niya ang rugby ay nagbako-bako na. Natutunaw nga pala ng rugby ang styro. Akala ko sa gasolina lang siya natutunaw. Kaya kung gagaya kayo mga lods, mas maganda siguro kung silicone ang gagamitin or yung stick glue. Pero mas maganda siguro yung silicone para walang singaw. At nung nilagay yung bubog ay hindi na siya kapantay ng styro dahil natunaw na yung ilalim niya. Kaya lumubog na rin siya. Madumi na siyang tingnan pero sabi ni Jayfern ay papatungan na lang namin ng packing tape na kulay brown para hindi na makita yung pinandikit at yung mga nakasulat. Pagkatapos ay nilagyan na ng bisagra ni Jayfern ang pinto sa pinakataas niya nilagay para mas makapal daw ang styro at yung screw na ginamit niya ay mahaba para may tibay daw. Dalawang bisagra ang nilagay ni Jayfern, isa sa pinakataas at isa naman sa pinakababa. At yan na nga ang finished product ng DIY incubator ni Jayfern. Bago siya magsalang ng itlog ay nilagyan niya ng tubig. Nung una, yung dalawang tubig ay doon niya sa taas nilagay pero pagkasalang niya ng itlog, nilipat niya sa baba yung isa. May bato sa ilalim para pampabigat. Magaan kasi ang styro box baka pag nasagi ay matumba. Nilipat na ni Jayfern lahat ng itlog na nandun sa isang incubator. Mababa pa rin kasi ang hatching rate ng incubator na yon gawa siguro ng material na ginawa ni Jayfern. Mabilis lumamig ang loob ng incubator. Plywood lang kasi ang material at nilagyan lang ng insulator. Sana ngayong styro box na ang ginamit ni Jayfern ay tumaas na ang hatching rate. Ito naman yung mga itlog na kinuha ni Jayfern sa breeding range, isasalang na rin niya sa incubator. Sana mag-hatch yung may mga similyang itlog. Ang maximum capacity na pwedeng ilagay na itlog ay 50 pieces, 25 pieces per tray. Hindi namin pinupuno ang bawat tray para mahalo ng ayos ang mga itlog. 3 butas ang ginawa ni Jayfern sa incubator. May isang butas sa tapat ng fan at merong 2 sa baba. Mano-mano ang ginagawang paghalo ni Jayfern sa mga itlog araw-araw. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!